So yun, good morning guys. Ganda ng view ko. May mga nagtatanong kasi ano daw set ng motor ko, which is yung ginagamit natin pag nagra-rides tayo. Wala naman akong ginagawa ngayon. Ito, nag-inihintay ko lang talaga sumikat yung araw. Papakita ko sa inyo yung set ng aking motor. Yan, MIUI 125S. May mga nagtatanong kasi guys na kung ano mga nakakabit sa motor ko. Simple setup lang yung gamit ko. Wala mga pangmalakasan, pero gamit na gamit sa mga biyahe talaga. Unahin natin tong top box ko. Sek yung tatak nung box ko, 32 liters lang. Dati nag-top box ako ng 42 liters. Kaso parang hindi bumagay sa motor ko kasi sobrang laki. Pero kanya-kanya naman tayo ng paningin dyan. Para lang sa akin parang hindi bagay. Yan. Wala siyang yung foam dito sa loob. Yan. Ay, mga kalat gamit ko. Wala siyang foam sa loob, unlike nung dati kong box meron. Which is okay lang din kasi naglalagay ako ng kapote. Minsan pag basa yung kapote, syempre pag may foam, mababasa rin yung foam. Ang bracket ko na ginamit sa box is SEC Metallic Warrior or Warrior Metallic yata tawag dito. Basta SEC din yung brand niya. Ang nagustuhan ko dito is may design siya. Yung may design. Pag tinanggal mo yung top box, makikita mo may design pa rin siya. Para siyang stock grab bar na merong extension sa dulo para sa box. Tapos may hawakan din dito. Naka RB8 mags ako. Sa tambutso naman is stock lang. Bumili lang ako ng muffler tip. 120 lang yata. May pagbabago siya sa tunog. Parang tunog chicken pipe na mahina. Para sa mga iwas abala talaga. Kahit sabihin natin na may mga pipe na pasok sa decibel, may mga city pa rin na nanghuhuli pa rin kahit pasok naman sa decibel. Depende sa mga lugar, may mga city ordinance kasi sila mga ganun. Yung tingin ko talagang pinakamahalaga para sa akin, MDL. Ang tatak nito is Zenlo M1. Gamit na gamit ko yan lalo na kapag kadalasan kasi puro gabi yung biyahe namin. Syempre, halimbawa may mga kasalubong ka na matatasang ilaw, hindi naman to pang silaw, para lang mas maging clear sa'yo yung nakikita mo. Halimbawa may mga lubak na may mga butas-butas yung kalsada o bako-bako, may iwasan mo kaagad. Pero hindi naman lahat. Nagkabit din ako ng Motowolf charger. Ang M3 kasi or MIUI, wala siyang mga charging port. Unlike dun sa mga bagong labas like Honda Click, meron na silang mga built-in na charging port. Ang MIUI wala. Ito, dahil naglo-long ride nga ako, gumagamit ako ng phone, pang Google Maps, nalolobat ako. Kaya nagkabit ako ng ganito para habang tumatakbo, nag-charge yung phone ko. Ito rin, syempre, phone holder, Motowolf yung tatak. Ito, tinagdag ko lang, hindi naman siya kailangan talaga, pero kinabit ko. Passing light, nagkabit din ako ng hazard. Actually, ano na to, set na to, may kasama pa siya para dito, pero hindi ko na kinabit yung para dito. Dito lang. Ang tatak yata nito is Domino yata yung tatak nito. May passing light na siya, may built-in na hazard din. Tapos magpapalit ka lang talaga ng relay. Sa panggilid ko stock, wala pa akong napapalitan dyan. Actually palitin na nga yung ano kay pulley, pero hindi ko pa siya napapalitan kasi okay pa naman Chinek ko naman, medyo makapal pa talaga yung pulley. Meron na kasi siyang parang hindi na pantay yung kanyang pinaka pulley sa ibabaw, parang may alon na. Pero goods pa naman. Bola pa lang napapalitan ko dyan. Tsaka yung spring, nagpalit din ako ng spring ng pang Honda Beat. Sabi kasi malambot daw ang stock na spring ng MIUI. Mas mahaba siya ng konti compare sa stock. Tapos yan, yung shock ko hindi naman pang malakasan. Yan. Hero lang yung tatak niya, nabili ko lang sa Shopee. Tumagas na kasi yung stock ko. Gusto ko yung medyo may design kaya ito yung binili ko. Medyo madumis lang. Itong SEC na 32 liters is wala siyang backrest. Ito binili ko lang sa Shopee at parang duhan yata yung tatak nito. Pang duhan yata itong anong to. Ito is para sa mga back ride. Pag wala kasing ganito, syempre dito tumatama yung mga likod nila sa mga kanto-kanto na to. Nasasaktan sila. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng ganito. Yung medyo pricey nga lang, kahit foam lang siya. Parang nasa 300 or 400 yata ang bili ko dyan. Wala namang mga pang malakasan o pang madiin ng forma. Ano lang talaga siya, yung mga nakakabit is gamit na gamit ko lang talaga sa mga malayong biyahe. Yan, yung except sa mags, syempre yung mags kahit pa paano, gusto ko yung may konting tindig naman yung motor ko, kaya nagpalit ako ng mags.
tsaka shock. Yung shock, inabot naman kasi talaga sa akin ng sira, kaya napalitan na siya ng ganyang kulay. Sa gulong pala, ang size ng gulong ko sa likod is 90 by 80. Ang stock kasi nito is 80 by 90. Mas trip ko kasi yung medyo mas malapad ng konti compare sa stock, kaya ang napili ko is 90 by 80. Tapos sa harap naman, ang stock kasi nito is 70-90 kung hindi ako nagkakamali. Ang pinalit ko is 80 by 80. Mas stable siya sa daan compare sa stock. Tapos ang RB8 kasi medyo mas malapad yan compare sa stock mags. Mas malapad ng konti. Nakasubok na rin ako dati ng X-Speed mags. Mas gusto ko yung lapad noon, kaya lang ang hirap niyan linisin gawa ng ang daming spoke. Ito pa pala. Kalimutan ko. Ito lever kabilaan. Hero lang yung tatak. Yan. Nasira na kasi yung stock ko. Syempre dahil bibili na rin naman ako, ang binili ko na yung tutugma na siya sa itsura ng motor ko. Ayan, madungis lang talaga ngayon. Second hand ko lang kasi nakuha tong motor. Ako na naglagay ng mga accessories na mga nakakabit dyan. Nung nakuha ko to is stock na stock. So yan. Medyo sa gastos, medyo malaki-laki na rin yung gastos. Kasi kung iisa-isahin mo lahat ng mga binanggit ko kanina, laki na rin ang aabutin. So yun lang guys, sana nasagot ko yung yung mga nagtatanong kung ano daw set ng motor ko. Bali wala naman siyang pang madiinan or pang malakasang pyesa, pero lahat yan gamit na gamit ko yan, lalo na pag naglo long ride.